pinag-uusapan po natin ang budget ng Pilipino. Budget ng Pilipinas. Ha? Pag-usapan nga ho natin kung ano yung reenacted budget. Okay? Bakit ba? Ano ba ang problema sa reenacted budget? At least may budget. Ha? Ano ba ang kasamaan ng reenacted budget? Ha? May problema ba kayo sa reenacted budget? At ano ang kagandahan? Siguro meron din naman maganda yan. May maganda at ano ba tawag doon? Kapangitan? Hindi kagandaan ng reenacted budget. Nasa linya po natin ngayon ang bagong chairman po ng bagong Alyansa Makabayan, si Kong Teddy Casino. Kong, magandang araw po. Magandang araw, Dennis, at magandang umaga po sa lahat na nakikinig. Ayan, mabilisan po, Kong Teddy. Ano ho ba talaga ang masama kung reenacted budget po ang gagamitin sa 2026? Go ahead po, Kong. Ayan, malinaw ha? Hello. Nawawala, Kong. Sorry. Kong, go ahead po. Ano ho ba talaga ang problema? Kung reenacted budget ang gagamitin dahil sabihin na natin na hindi matatapos itong diskusyon ng Senado at ng Kongreso. Go ahead, Kong. Una, kung reenacted budget, ibig sabihin, yan yung budget ng isa pang taon. Okay. So, syempre, iba yung pangangailangan noon, iba yung pangangailangan ngayon. Mm-hmm. At marami na nasa budget dyan, nagastos na, nagamit na. So, in fact, wala ka namang paggagastusan. Kaya, nagkakaroon ng mas malaking discretion ngayon, mas malaking leeway ang executive department sa pag-realign at pagmanipula ng budget. So, yun yung isang problema. Pangalawa, at siguro ito yung mas malaking problema dahil ang pinag-uusapan natin dito ay yung 2025 budget. Nasabi ng maraming kritiko, ito daw yung pinakamasama, pinakapangit, unconstitutional pang ang budget sa kasaysayan. Ibig sabihin, uulitin natin yung napakasamang budget ng 2025. So, nandyan lahat, yung mga flood control, yung mga overpriced na mga projects, yung PhilHealth, yung provision na nag-allow na ang budget ng PhilHealth ay nilipat. So, nandyan lahat yung pangit ng mga bagay na yan na supposedly for 2026, aalisin na at i-improve na ng Kongreso. So, itong lahat ng pinaglaban natin for the past 4 or 5 months na mga pagbabago dapat sa kung paano ginagasta yung budget, mawawalang saysay kasi uulitin lang natin yung problemadong budget nga. Kung tutuusin, yung iba doon tapos na. Kumbaga, may completion na. Oo, kung may completed na, may budget na naman. Opo. May budget. So, anong gagawin doon? Depende na naman sa DBM yan, depende sa presidente. Siyempre, maglalabi na naman ang mga politiko para makuha yung supposedly savings na yan. Kaya magulo yan pag reenacted ng budget. So, paano po ito? Kasi parang feeling ko kasi, at feeling din ng ibang mga eksperto at mga kababayan po natin, Kung, ang sabi parang sa pagpinanood mo yung live streaming at saka yung hindi mga nakabukas ng mikropono, merong mga portion doon na pinapatay yung mikropono. Parang sa panonood namin din parang pag tinanong nyo yung mga eksperto pagdating sa mga budget na ganyan, parang marire-enact daw Kong pag sinabi bang marire-enact, wala na bang pag-asa na maipasa ito sa during 2026, Kong? Hindi naman. Pwede kasi ma-reenact yan for the first 2 or 3 months. Kumbaga, kapag pwede pang ihabol ng Kongreso yung 2026 budget, okay. Pero madedelay. Kasi in the past, ang natatandaan ko, umabot hanggang 4 months May time na, may taon na 4 months ang reenacted and then naihabol ng Kongreso yung budget for the year. Anong taon yun? Anong taon yun, Kong? Kung tanda ko, 2019 Duterte. O bakit? Hindi ko na matandaan na pwedeng 2016 din Basta may mga taon talaga na hindi na ipapasa on time. Kaya nare-reenact. Pero ang problema ngayon, parang ang choice ng
BICAM ay aprubahan itong alam nilang bloated na budget. I'm speaking particularly about the DPWH na tingin ng Senado bloated by 54 billion kaya binawasan nila. So either yun or babalik tayo sa reenacted, which is a worse budget kasi bloated na problematic budget yung 2025. So parang yan ang hard choice ng Senado ngayon. Otherwise, if the Senate magi-insist sa nakikita nilang dapat pagbabago sa proposed 2026 budget, hindi nawawala yung signal ni Kong. Hello, Kong? Yes. Oo, nawawala. Kong, nawala lang yung signal mo kanina. Yung rason ho, bakit na-reenact noong 2019, tama ho, DPWH din ang dahilan? Hindi ko na matandaan. Hindi ko na matandaan. Kailangan kong balikan. O kaya, flood control din? usually ang dahilan naman kung bakit hindi napa-finalize ang budget sa BICAM, awayan yan sa pork barrel. Yung hatian. Yung hatian ng pork. At yan din naman yung nangyayari ngayon. Kasi itong 54 billion na pinag-aawayan, ito yung mga traditional pinatawag na hard projects ng mga congressmen at senadors, but mostly congressmen na gustong alisin ng Senado at ilipat sa ibang bagay, gusto namang ibalik ng Kongreso. So yun ang pinag-aawayan dyan. Kung ganyan, with the way things are going now, Kong, baka nga doon tayo pupunta. Baka nga. Kasi parang kung sino man yung mga kausap namin ng mga senador dito, mga congressman dito, pag pinakikinggan ko, parang hindi magkakasundo, Kong So papunta tayo sa reenacted budget kung sakasakali, kung ganon. Reenacted. Pero alam mo, feeling ko, Dennis, ang magiging pinakamasaya sa reenacted budget, baka yung mga congressman Kasi maglalabi. Hindi, at saka nandun yung mga flood control nandun sa 2025 budget yan. Alam mo, dapat hindi natin makalimutan yun. Yung problema natin malaki ngayon sa flood control, galing dyan sa 2025. Yes. Diyan galing yan. So bloated bloated talaga yung DPWH. In fact, binawasan nga yan for 2026. Malaki ang binawas doon sa budget ng DPWH. So lahat yan babalik. Ngayon, piyesta yan. Pagpipiestahan yan ng mga congressman. At sama na yung mga senador. Kasi yung mga nagastos na, edi pwedeng gastusin sa iba. Dito ba, ito, very controversial, Kong, I don't know if you can answer this. Meron ba kayong mga, without naming names, Kong, meron ba kayong nararamdaman dito sa mga hanay ng mga senador at mga congressmen na talagang ang kagustuhan ay reenacted budget? Wala tayong masasabi kasi siyempre ang postura ng lahat ayaw nila ng reenacted budget kasi malaking failure yan on the part of Congress kung hindi nila maipasa ang 2026 budget. Pero pwede pa naman ihabol, Kong, di ba? Kung tutusin. Oo, pero kumbaga kahiya-hiyay. Alam mo ang trabaho ng Kongreso, tatlo lang naman Una, magpasa ng mga batas. Okay. Pangalawa, oversight. So, bantayan ang kung may abuso man ang executive at judicial. At pangatlo, mag-aproba ng budget. Ibig sabihin, pag hindi nila natapos yung budget on time, pumalpak sila sa isa sa mayor na trabaho nila. So, ibig sabihin, wala naman kayo nakikita na nananadya. Parang gano'n sa salitang kalye. Wala naman kayo nakikitang nananadya na ma-lead to reenacted budget. Wala naman. At this point, ang ini-insist ng House yung retain yung budget na nilagay nila sa DPWH, which includes yung mga projects na aminado naman ang lahat, overpriced ang mga estimate. Ang pinag-uusapan na lang dyan, dahil overpriced yan, babawasan na ba natin at the start yung budget o iintayin natin magastos muna at magkaroon ng savings para malaman ano talaga yung overprice. Kung ako ho ang nandyan,
I would side on err on the side of prudence na doon sa mas maliit na budget. Total, kung talagang kinulang, pwede namang dagdagan later in the year. Pwede namang mag-supplemental budget, mag-request ng supplemental budget ng DPWH kung talagang kulang yung budget nila. Pero yung sa simula pa lang, alam mo ng overprice, ibibigay mo pa rin. At sabi nga ni Sec. Dizon, magtiwala na lang kayo sa amin. Baka hindi yan ang tama. Given yung mahabang kasaysayan na at yung lumabas na kaugnay ng anomalya sa DPWH. Yung sinasabi niyo pong supplemental budget, saan ho manggagaling yun, Akong? Ipopropose yan ng Malacanang. Okay. Sa ano na, halimbawa, after 6 months, lumabas na, kulang talaga. Kulang. Hindi humingi ka ng dagdag, pero hindi yung sa simula pa lang, alam mo nang sobra yung budget, ibibigay mo pa rin. Saka, Kong, last question ko, pangkaraniwan ba to na nag-iimbita ang BICAM ng mga resource person? Bihira yan. Bihira. Kasi by that time, nasala na eh. Alam mo, salang-sala na yung budget na ilang buwan ng pinagdedebatihan ng both houses yan. Ginagamit lang ng House si Sec. Dizon to justify ang kagustuhan nila na ibalik sa dating figures yung budget sa projects. At siguro, ang executive, sa desperasyon nila na matuloy na at syempre, mas gugustuhin talaga ng isang ahensya na over-budgeted siya kaysa under-budgeted. Nagtagpo ang interest ng DPWH at ng Kongreso dito. Eto, last question na. Promise talaga, Kong. Kasi ang target yata is December 22. Pagka kinancel ba yung Pasko, ibig sabihin, maski Pasko, magtatrabaho yung BICAM? Aabot ba tayo? Kung sakasakali, kung mangyayari lang, sabihin natin mangyayari, na medyo sa palagay ko din malabo, aabot ba tayo? Kasi magre-recess na by December 22. Correct. So both houses have to ratify the BICAM version. Correct. Mahaba. Kumbaga, pag natapos ang BICAM, may ilang araw pa yan para i-print yung mga kopya. Tama. And then magse-session ang Kongreso sa Lunes. Very tight na yan. Siguro at the latest dapat matapos yung budget BICAM by tomorrow at the latest siguro para maihabol pa yung requirements for ratification by Monday. Unless mag-overtime sila ng over the weekend. Medyo masikip na. Maski mag-alas 4, madaling araw. Oo. Ngayon, I'm sure may mga backroom talks. At ito yung, of course, naka-livestream tayo ngayon, di ba? Pero ang tunay na negosasyon dyan, hindi naman naka-livestream. Yung usapan sa pagitan ng head ng appropriations ng Senate at ng House. May small group pa rin dyan. Tama. Sila ang magpo-formulate ng final version ng DPWH budget. Sa bagay, naalala ko nga pala kung isa kayo dun sa mga humihingi kung ano yung listahan ng amendments noong 2025, tama? Yes. Hanggang ngayon, hindi pa natin alam yan. Hindi pa rin nilalabas yan ng BICAM. Despite our request. Mahabang usapan. Kaya hindi natin alam yung pinagdedebatehan ng 54 billion dyan. Hindi natin alam aling projects talaga ang tatamaan dyan, saan ba nakalagay yung projects na yan. Kasi hindi nire-release sa publiko yung ganyang yung listahan. Okay. Kong, maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa DWIZ at advance Merry Christmas and Happy New Year po. Maraming salamat din po. Mabuhay kayo. Former Congressman Teddy Casino, chairman po ng bagong alyansang Makabayan.